Tithing is a kind of giving. Ang tithing ay merong certain amount na ang Diyos mismo ang nagsabi na ibigay natin ng 10 bahagi na meron tayo. Pag-acknowledge na ang Diyos ay sumasa atin at ang Diyos ay may bigay ng lahat ng meron tayo. Ang tithing po hanggang ngayon ay ina-apply ng mga mananampalataya sapagkat ito ay galing mismo sa Panginoon. Simple lang po ito, na 10 bahagi, 10% ng meron po tayo ay ibibigay natin sa Diyos. Simple lang na prinsipyo, pero marami po ang ayaw at marami po ang tumatalikod sa pananampalataya, ayaw lumakad sa kalooban ng Diyos at pumunta sa simbahan dahil sa ganitong tithing principle. Marami po kayong maririnig na dapat doon na lang sa sacrificial offering o doon na lang sa offering mismo, yung dikta lang ng puso. Wala na tayo sa kautusan, wala na tayo sa law, under the grace na po tayo. Kaya hindi na tayo dapat gumanap sa tithing kasi Old Testament lang yan. Sa New Testament, wala na po ang kautusan. Para lang po sa kaalaman ng marami, nagkaroon na po ng tithing doon po sa panahon ni Abraham kahit wala pa si Moises, wala pa yung kautusan. Ibinigay niya ang kanyang 10 bahagi kay Melchizedek na hari ng Salem. Nang ibig sabihin ng pangalang Melchizedek ay peace, priest of the Most High. Ginaganap natin ng tithing principle upang ipakita natin na ang Diyos ang may kakayahang magbigay ng kalakasan sa atin. Anumang tinatamasa natin, anumang achievements meron po tayo, ang trophies, medals, anuman po ang narating natin sa buhay, pag-acknowledge natin na kasama natin ng Diyos sa bawat part ng buhay natin. Doon lang sa 10 bahaging hinihingi ng Diyos na ibalik natin sa Kanya. Ano ba yung 10 piso para sa 100? Ano ba yung 10,000 sa 100,000? Magkano ba ang 100,000 para sa 1,000,000 na meron ka na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? 10 bahagi at maliit na amount lang na hinihingi ng Diyos para sa atin. Ano ba yon? Para ibigay natin upang ipagpasalamat natin sa Diyos ano man meron sa atin ngayon. Maraming umaalis sa simbahan at maraming ayaw mag-church dahil sa pagtatites. Ayaw ganapan, ayaw lakaran. Pero ito ay kalooban ng Panginoon. At ang sabi niya sa Malakay chapter 3 verse 10, ibubuhos niya mula sa langit ang pagpapala. At sinusubukan tayo ng Panginoon na sa ganitong maliit na amount, kaya ba natin pagtapatan? Paano pa kaya sa mas malaki? Tinitingnan ng Diyos ang ating faithfulness, ang ating katapatan sa lahat ng meron tayo. Dalhin nyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Sa gayoy subukin nyo ako, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan nyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit, bubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Marami hindi nagtatites, marami ang na-offend kasi ayaw ganapan ito. Maliit na nga lang yung amount na meron sila na kinikita nila, tatanggalan pa. Pero alam ito ng mga mananampalataya ng mga naranasan ng kalooban at kasaganaan nagmumula sa Panginoon sa pagganap sa ganitong pagbibigay. Kasi ito yung pangako niya na ibubuhos niya mula sa langit ang pagpapalang walang sukat ikasidlan. Baka isa ka sa nangangatwiran na ganito, saka na lang ako magtatites kapag malaki na yung sahod ko, pag malaki na yung kinita ko. Hindi ka sigurado, kapatid, na kapag nakahawa ka na ng pera ay makapagbigay ka ng 10 bahagi. Kasi doon pa lang sa maliit na amount, hindi ka na nagbibigay. Paano pa pag nagkaroon ka ng maraming pera at nasilaw ka? Kasi pwedeng dayain ng demonyo ang tao para silawin sa pera. Dahil ang kagustuhan ng tao lagi ay humiwalay sa Diyos, pero tinutulak tayo ng kalooban ng Diyos ng salita niya sapagkat ito'y totoo na ang kasakiman sa pera ay nagdudulot ng napakaraming pagkasala sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnanasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Alam nyo mga kapatid, ang totoo nito ay tinuturo sa atin na kahit maliit ang meron tayo, matuto tayong mapagbigay. Kasi ang hindi nagbibigay ay madamot. It's not about the amount, it's about
the heart na nagbibigay tayo. Tinuturuan tayo ng Diyos na hindi maging sakim sa pera sapagkat ito ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Dahil ang totoo nito, kung hindi ka marunong magbigay, madamot kang tao. Pero ang totoo na sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos, namumuhay siya sa kalooban ng Panginoon, marunong siyang magbigay. Matututunan niyang magbigay. Magkakaroon siya ng pagtulong sa mga nangangailangan dahil ito yung kalooban ng Diyos. At pag natutunan mo nang magbigay dahil sa mga prinsipyong itinuturo ng Diyos, hindi ka na magiging sakim, magiging mapagbigay ka na, magiging matulungin ka na sa nangangailangan. Kasi ito yung kalooban ng Diyos. Dati ikaw yung nangangailangan pero nilakaran mo yung prinsipyo ng Panginoon, ikaw ngayon ay pinagpalaran ng Panginoon at hindi yan mapipigilan. Lahat na gumaganap sa kalooban ng Diyos ay pinagpapala ng Panginoon. Kaya ikaw ngayon ay nakakatulong na at makakatulong na doon sa mga taong nangangailangan at itinuturo mo yung prinsipyo ng Panginoon sa pagbibigay. Kaya ako po tinuturo to sa inyo mga kapatid, mararanasan nyo ito. Ranas po ito ng mga mananampalataya. Niniwala ako sa lahat makakalakad sa kalooban ng Panginoon na ito, kayo po ay pagpapalain ng Diyos. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi niyong matulungan ang iba. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Alam ko yung iba nahihirapan sa pinansyal, nahihirapan sa buhay, pero lakaran natin ang kalooban ng Diyos. Panghawakan natin ang kanyang mga pangako at mararanasan natin ang kagandahang loob ng Panginoon. Mas lalo nating makikita ang pagkilos ng Diyos sa paglakad natin sa kalooban niya.